Are we going to rely on our allies? Are we sure that they are going to help us in case we are going to enter into a war against China? Paano po tayo makakasiguro na yung mga nabanggit nyo pong bansa na kaalyado po natin ay makakatulong po sa atin? Baka naman pagdating ng panahon, hanggang salita na lang po sila at hindi po sila makatulong sa atin. Pwede ba natin silang pakiusapan na sila na gumante para sa atin? Kahit si Presidente, sinabi nila na hindi natin i-water cannon. Gulat nga ako sa binagit ng Pangulo, ayaw din niya po i-water cannon yung China. Paano yun? Mabubugbog lang tayo araw-araw dun sa West Philippine Sea? Wala na ba tayong magagawa? Mr. President, as your chair of the Committee on National Defense, I have been a witness to all these illegal incursions, the bullying of the Chinese government against us. And we have filed several diplomatic protests, note verbal, to no avail. I think we have filed already hundreds or thousands of diplomatic protests against China. And can you please advise this representation on how can we solve this problem? We can, according to your privileged speech, we cannot fight China because China is mightier than the Philippines. We cannot match them ship by ship, dollar by dollar, dollar to dollar. We cannot match a much mightier, bigger country than ours. Can you please educate this representation on how we can really solve the problem to tell China to stop bullying us? Are we going to rely on our allies? Are we sure that our allies like the United States, like Japan, like Australia, like New Zealand, are we sure that they are going to help us in case we are going to enter into a war against China? I hope not. So paano natin matatapatan ang China tulad ng ating intensyon? I would not concede na yung daan-daan o yung libo-libong mga diplomatic protests natin ay walang saysay. Napakahalaga pa rin na tapat yung Department of Foreign Affairs file ng diplomatic protest tuwing may insidente. Tinatawag yung Chinese ambassador to the Philippines para pagsabihan o para pagpaliwanagin sa gobyerno natin. Those hundreds or thousands of diplomatic protests make of record, tulad lamang natin dito sa Senado, put in black and white that our government through the DFA does not accept and condemns those actions. Ano po tayo makakasiguro na yung mga nabanggit nyo pong bansa na kaalyado po natin ay makakatulong po sa atin? Baka naman pagdating ng panahon, hanggang salita na lang po sila at hindi po sila makatulong sa atin. Hindi ba po pwede na pakiusapan natin yung Coast Guard ng Estados Unidos, Coast Guard ng New Zealand, Coast Guard ng India, ng Australia na pumunta rito at bombahin din nila yung barko ng China? Kasi yung palagay ko, yung barko ng Coast Guard ng Pilipinas, baka wala silang water cannon, hindi natin alam kung ano kapasidad doon, baka mahina rin ang pressure doon. Di ba natin pwede pakiusapan yung mga ibang bansa na mas modernize yung kanilang barko ng Coast Guard? Pwede ba natin silang pakiusapan na sila na gumante para sa atin? Ayoko pong tumawid, Mr. President, Ginoo mula sa San Juan sa usaping gantihan. Dahil wala na pong katapusan iyan kung tutuusin. Magiging cyclical, baka maging intergenerational pa. At actually, lumabas na rin po sa balita kamakailan, kahit si Presidente, sinabi nila na hindi natin i-water cannon ang China bilang ganti o bilang sagot. Mas gusto ko pang tawagin ng gobyerno natin ang mga kaalyado natin na samahan tayo sa mga joint naval at iba pang exercises sa ating karagatan of a defensive and preemptive nature na malakas ang dating pero hindi tayo yung nag-oopensiba sa China pero para i-deny siya
na gawin yung ganyang mga offensive actions sa ating mga vessels, ating mga mangingisda at ating mga tropa. Yung nga, tama sinabi ni Senator Estrada, parang nakakabahala na. Tuwing lumalabas po ating mga Coast Guard vessels and mga BFAR vessels, binabanatan tayo ng water cannon araw-araw. Parang ano bang hakbang na magagawa natin para maitigil na po yan? Parang nakikita ko, paulit-ulit na lang tayong inaapi at binubuli dito sa West Philippine Sea. Alam naman natin, lugar po natin yan. Ano sa tingin mo ang ma-advise mo sa ating administrasyon para sa ganyan ay di naman ganti, pero makapaghanda tayo sa ano bang klaseng action? Kasi sawang-sawa na rin po tayo sa protest. Protest tayo ng protest. 164 diplomatic protests have already been filed with this new administration. What else can we do? Dahil nagulat nga ako, binanggit ng Pangulo, ayaw din niya po i-water cannon yung China. Paano yun? Mabubugbog lang tayo araw-araw dun sa West Philippine Sea? Wala na ba tayong magagawa? Hindi ko naman siguro papayuhan si Presidente, Mr. President, dahil baka hindi naman sila matuwa sa akin. Pero, naobserbahan ko lamang po, may mga panahon na kahit nagsha-shadow pa rin yung mga Chinong vessel na yan, sa mga vessels natin, medyo lumayo sila at arm's length sila. At yun yung mga panahon na may kasama pa tayong ibang vessels ng ibang mga kaalyado natin. So, kung pagbabatayan natin yung mga actions natin moving forward on observation sa karanasan natin in the recent period, baka yun yung isang epektibong paraan. Hindi man gumanti sa kanya tulad ng ginagawa niya sa atin, pero pigilin siya, biguin siya sa gusto niyang gawin. Ayaw ng presidente ng i-equip ang ating Coast Guard ships ng water cannons. Water cannon. No? Pero kabibili lang natin ng missiles. BrahMos missiles. Kinonvert ko yung halaga ng dollars sa pesos. 18 billion pesos po yun. As if naman matitira mo yung isa nun. I mean, Mr. President, we lack surface vessels. Back to basics muna sana tayo. Surface vessels, 18 billion pesos worth of surface vessels po sana yun. Yes, I agree with you. I mean, In our budget today, Your Honor, Minority Floor Leader, thanks to Senator Sani Angara, we were able to fund 2 ships of the Coast Guard na malalaki. We added 2.5 billion. Yes. Pwede natin lagyan ng water cannon. Ang gagamitin nila yung mga septic tank dito. Ilagay doon. Yes, para yan ang gamitin. Para hindi talaga lalapit yung China sa atin kasi mabaho yung tubig ni water cannon. Mr. President, sana ganun. Kaso, since we also try to influence the details of this Horizon 3, Horizon 4, although pagkaalam ko, nasa Horizon 2 pa yata, hindi pa rin fulfilled yun eh. Let's be more realistic. Let's address basics first, Mr. President. No? I agree with you. Sir, support the Navy. No problem. But, sir, I think support the Coast Guard, but surface vessels po tayo. I agree. Double purpose pa. In times of calamities, magagamit pa paghatid po ng relief goods, Mr. President. No, I totally agree with you. Thank you.